Magandang gabi. Ako ay si Sebastian Coronel at ito ay isang analysis sa tauhan ni Crisostomo Ibarra ng Noli Me Tangere. Isinulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere upang maipakita niya sa mamamayang Pilipino ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Ipinakita niya rito na ginagamit lamang ng mga Kastila ang relihiyon upang sumunod ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Sinasabi rin dito na tinatanggal ng mga Kastila ang magandang edukasyon sa mga Pilipino dahil gusto nilang tanggalin ang konsepto ng malayang kaisipan. Makikita natin sa kwento na si Crisostomo Ibarra ay isang simbolo ng pagiging liberal. Siya ay nag-aral sa ibang bansa upang makakuha ng mas mabuting edukasyon. Ito ay kinagusto ng kanyang ama na si Don Rafael upang makatulong siya at makadulot na mabuti sa Pilipinas. Nang siya ay makabalik sa Pilipinas, nakita niya na wala masyadong nagbago. Nakita niya na maraming mga bagay na kailangan niyang baguhin. Ang kanyang mga ideya, ang kanyang mga natutunan doon sa Espanya ay mauuwi niya dito sa Pilipinas at magagamit niya upang umunlad at magbago na ang bansa. Siya ay ang naging pag-asa ng mamamayang Pilipino. Isinisabi sa atin ni Rizal na napaka-importante ng edukasyon upang umunlad ang bansa. Sa kasulukuyang panahon, kahit wala ng mga dayuhan sa Pilipinas, makikita natin na isang hadlang pa rin ang edukasyon sa pag-unlad ng ating bansa. Ang ating mga public school ay hindi kasing pantay pa rin ng mga paaralan sa ibang bansa. Kaya naman kailangan ito bigyang importansya ng ating pamahalaan. Sa kabuuan ng nobela, makikita natin ang tunay na kalaban ni Ibarra ay ang pagiging sakim ng mga tao sa pamahalaan, simbahan at sa ating bayan. Isinasabi sa atin ni Rizal na ang pagiging sakim ay makadudulot lamang ng gulo at korupsyon. Makikita natin sa kasulukuyang panahon na ang korupsyon ay nahahanap pa rin sa ating pamahalaan. Ang isang halimbawa nito ay ang pork barrel. Subalit, ang pagkakaiba noong panahon na nandito ang mga Kastila ay mayroon ng liberal na pag-iisip ang ating mga tao. Ngayon, nakakapagbigay na tayo ng ating boses sa mga issue na lumalabas sa pamamagitan ng mga rally at iba pa. Sa mga huling bahagi ng nobela, makikita natin na nawalaan na ng pag-asa si Crisostomo Ibarra dahil nawala ang lahat sa kanya. Tinaksilan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang sariling bansa. Nagkaroon si Ibarra ng mataas na mga pangarap dahil hindi pa siya nakakaranas ng mahirap. Matututunan natin sa tauhan ni Crisostomo Ibarra na hindi tayo makakatulong sa bayan kapag hindi pa natin tunay nararanasan ang kahirapan na nararanasan ng ating bayan. Salamat sa inyong pagkikinig.